Okay, tayo po ay simula na at mamaya po yung ating pag-usap-usap. Sa loob naman ito ng isang oras, no? Marami ang pagkakataon natin. Okay, awitin natin puso ko yung sinisiyasat. Puso ko'y yung sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Alam ko'y mo Yahweh, ay tiyak mo bang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingin. Alam ko di mo Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa puso ko'y sinisiyasat. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Buhay ko'y iyong alam. Alam ko di mo Yahweh, ay tiyak mo bang nababati ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingin. Ang lahat ko di mo Yahweh, ay tiyak mo bang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hiling sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Sa'yo, Panginoon. Ako mga ating chairman sa kanilang panalangin. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na kami po'y ginabayan niyo po kami sa oras nito sa buong pag-aakot. Lord, salamat po sa inyong pagpapalang kamay na lagi ka nakatingin sa bawat isa sa amin. Kaya, O Diyos, salamat po sa iyo na nandito po kami nagkatipon-tipon, mag-aaral kami ng salita, at ayong tagapagsalita, Lord, bigyan po ng panunungan at tatalmal pa sa kanilibig niya magagaling sa iyo. Salamat po, Diyos, na ang oras sa ito ay napakaalam po. Tunay, Panginoon, na wala kami magagawa, Lord, kung wala ka sa buhay namin, Panginoon. Tunay, Panginoon, na yung biyaya lagi sapat na binibigay mo po sa bawat sa aming Panginoon. Kaya, O Diyos, wala na po kami mayambig, hindi tanging pasasalamat po sa iyo, Panginoon. Sa kabila ng masamang panahon, pero nandun pa rin mo. Pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Lahat nandito sa barangay 105, Panginoon, mula sa Aroma, Apilan, Chique, ang proper at kalapit na barangay, ang buong Pilipinas, Panginoon.
Dinudulog ko po sa iyo, Panginoon. Lalo, Panginoon, ang mga nakaupo mula sa aming presidente, senador, hanggang kalitliitan na nanungkulan, Lord. Sana po magkaisa. Dapat ikaw kanilang uunahin sa bawat buhay nila, Panginoon. Hindi ka guluan, Panginoon. Para mga pagsubok na dumarating sa aming bansa, Lord. Ito po kaya mong pawiin, kaya mong bigyan mo po kami ng karunungan. Ang lahat na nanungkulan sa aming bansa. Iniiling po namin, ibangon niyo po ang aming bansa, Panginoon. Sa kabila ng mga tao nakaupo, iniiling po namin sa iyo, sana, Lord, ang dapat may luklok ay may takot sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Alam namin, Lord Diyos, ang aming mga kababayan, punta ka ng Mindanao. Lord, ang sitwasyon na doon, Lord, wala silang ilaw, Lord. Ang kanilang taanan, Panginoon. Kapag hindi po sila, Panginoon, sana may lagay sila sa ayos sa tiraan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo po ang Diyos namin. Sandigan kung wala ka sa buhay namin. Wala kang magagawa. Meron kami kaguluhan. Pero, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon sa oras nito. Taklain po natin siya. Pusong dalisay. Pusong dalisay. Dali kayo, Diyos, para sa atin. Pusong dalisay ang aking dahilan. Dali kayo, Diyos, para sa amin. Isang purong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puro sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tiniwag na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Isa pa, pusong dalisay ang aking dahilan. Dali kayo, Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aking dahilan. Dali kayo, Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo na walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo ay papuri sa'yo lamang. Na ikaw ay mamasdan, manahimik ka, sa'yo ay sumisan pa. Ang puso ko'y dumulog sa'yo. Nagpapagluwa at susumamo, pagdamali mo, na ikaw ay mamasdan, manahimik
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, ulit at samba. Pari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging panay mong tahanan. Gusto ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggan, mga paborit at samba. Pari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Pari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa puso ko, nais kong alitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sampahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa'yo ay sumamba. Minsan pa, puso ko, nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sampahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais ko sa'yo ay sumamba. Ang uhaw na puso ko, hanap-hanap ka. Ang tigang na buhay ko, nais ko sa araw-araw ay maranasan ko. Ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang naging hanap-hanap ko. Ano halaga? Hanap-hanap ka. Ang uhaw na puso ko, hanap-hanap ka. Ang tigang na buhay ko, nais ko sa araw-araw ay maranasan ko. Ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Ang siyang laging hanap-hanap ko. Ang siyang laging hanap-hanap ko. Sinasamba namin sa mga masita ng mga abulis, Lord. Ang ating para lamang sa iyo, Lord. Tunay nga, Lord, na kanina pinili mo, hinirap mo, Diyos, sa pangitaping ka. Dakilain ka, Panginoon, sa Espiritu at nakatutulungan. Dadalangin namin sa gabi ito, Diyos, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong mga salita na aming pong mapapakinggan sa gabi ito, Diyos, na siyang maging kalakasan ng aming pananalig at panampalataya sa iyo, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng natin magsabi na, Amen. Yan, so purihin po ang Panginoon sa gabing ito. No? Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Dahil yung mga papuring awit po, ayan po ay para lamang sa Diyos. At ang salita naman ng Diyos, para naman po sa atin yun. No? Kumbaga sa ano, ay nagbibigayan lang po tayo. Binibigay natin ang mga papuring awit para sa Panginoon at ang Diyos naman ay nagbibigay sa atin ng Kanya pong mga salita. So, bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, at tayo muna po ay magpasalamat sa Diyos. So, panahan po natin, panahan po tayo sa ating pong chairman. Magpapasalamat ako sa pagkagay. Kasi siya minun ako sa buhay ko mula nito. Bata ako, tumanda ako, umabot akong ganyan. Kasi dapat siya unahin natin sa buhay natin. Marating natin ganitong edad. Huwag tayong iiwalay sa kanya. Sa ano ko sa patuto ko sa buhay ko talaga. Binigay ko sa kanya. Inuna ko sa lahat ng bagay.
ang Panginoon inaanap ko ang Diyos sa buhay ko. Kasi hindi ko siya kung pag anong paliko-liko yung buhay ko, walang mararating. Pero sa Kanya ako lumapit, sa Kanya ko lahat ng problema, lahat ng bagay, sa Kanya ko sinasangguni. Bago ko gawin isang bagay, sabi ko, tulungan mo ko. Kasi kung hindi mo sinuko sa Kanya, hindi mo siya pinuna, nawawala ka sa linya. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ginawa niya sa buhay ko. Kasi siyempre ang buhay natin panandalian lang tayo sa mundo. Para tayong lumalangoy, may anggana. Napagod, may ganito, pero kung ikaw ay inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, may mararating ang paglamig mo. Matututo ka sa lahat ng bagay. Kaya sa Kanya ko talaga ibinigay. Kaya siguro nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi man ako mayaman, hindi ako mayaman. Pero sa biyaya ng Diyos, yung kapayapaan ibinigay niya sa akin, higit pa sa kayamanan. Kasi siya talagang inaanap ko sa buhay ko. Sabi ko, Lord, salamat sa iyo dahil minsan dumarating ang problema, wala nakakaalam. Sa Diyos ko lang sinasangguni. Sa Kanya ko nilalapit lahat ng bagay. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi ko kayang tumbasan ang ginawa ng Diyos sa buhay ko dahil hanggang ngayon, dahil sa biyaya niya, sa mga anak ko, sa buhay ko, kung saan isipin mo, saan ako nakarating dahil sa Kanya. Hindi ko kayang isipin na marating ko isang bagay. Isipin mo, takot na takot ako, pero sabi ko, Panginoon, anak mo ko. Inalis yung takot na yun. Pero napakabuti ng Diyos. Kasi talagang hindi ko kaya spatin ang ginawa ng Diyos. Yun lang buhay natin na araw-araw umiingat tayo. Lakas natin. Ibabalik na natin sa Panginoon isang patutuo. Kasi anak ka ng Diyos eh. Paano hindi ka mag-example ka sa paligid mo? Hindi naman sila perfecto ka eh. Hindi ka, may magkakamag ka pero pilitin. Hanggang pilitin tumayo. Lalo sa Kanya. Kasi sa Kanya lahat. Sa Kanya mabumula lahat ang dadaloy sa atin yung pagpapala o darating din kapayapaan. Lahat ng bagay sa Kanya magagaling. Kaya salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako iniwan hanggang ngayon. Talagang sa Kanya akong titiwala. Kasi 1987 tumanggap ako sa Lord. Kilala ko ang Panginoon pero 1987 hanggang ngayon nagpapatuloy ako sa Panginoon. Hindi ako bumibitaw kasi wala namang nangyayari sa buhay kung ako bibitaw. Kaya sa Kanya tayo sa Kanya tayo kumapit. Lahat ng bagay siya lang lahat ng gagawa sa buhay mo. Kung paano Kanya ito magmaneho, paano ka gumalaw, siya na. Kaya salamat sa Panginoon. Yun ang aking masasabi. Amen. So po yun ang Panginoon na ang Diyos po ay nagpapatuwa at nagagala kapag tayo po ay nagpapasalamat po sa Kanya sa lahat ng mabiyaya, pagpapala, pagsubok man o wala, ay nandun po ang Diyos po ang patuloy ay tinatanggap po ang ating po mga pasasalamat. Si Nanay Inday po. Nagpapasalamat kay Lord dahil inising niya ako, ginagabayan niya ako. Ramdam ko na nandyan siya lagi sa akin, sa aking pamilya dahil lahat ng hinihingi ko sa kanya pinagkakalog niya sa akin dahil araw-araw nasupi ako na sana ilayo niya ang anak ko sa anong mundo ng kapamakan. Ayan ang nangyayari. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit na nagkakamali ako, alam ko nandiyan siya sa akin. Pinatatawad niya ako. Pero kung hindi niya ako pinatawad, hindi niya ako gagabayan. So, nagpapasalamat ako sa kanya dahil inabot ko ang ganitong edad na 75 na kadali. So, although nakakaranas ako ng mga sakit, pero hinihiling ko sa kanya na sana wag kong danasin o wag ako bumigay ng problema na hindi ko kakayanin. Nagkakalog niya lang sa akin. Pati yung pag-aaral ng anak ko, nakapagtapos sa pag-aaral sa kabila ng mahirap na buhay. Pero hindi ko ba yan? Kaya, thank you so much. Amen, no? So, purihin ang Panginoon, no? So, yan po ay, so, isang oras lang po tayo, kaya
ngayon ay andyan na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. So tawagin po natin si Brother Vincent na siya po magdadala po ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Sige. Pero gusto ko muna po magpasalamat Pasalamat, din sa Lord din. Yan. Kasi grace lang din ng Lord kung ba't nandito po ako. Kasi pasaway rin po talaga ako. Pero yun nga, once nabigay natin yung buhay natin sa Panginoon, walang makakakuha sa kamay ng Panginoon sa buhay natin. Kahit tayo, hindi natin kaya tumakbo. Kasi tatalo na po ako ng ibang religion. Parang Hindu na. Sumasamba sa mga elepante. Kaya na po yung papupuntahan ko. Pero hindi tinalaw ng Diyos, ng Panginoon na mangyari yun. Kaya ngayon, nandito po, grace lang po din ng Lord. Kaya nandito yung outreach namin sa Tondo. Nakakatuwa kasi maraming pwedeng gamitin ng Diyos, pero kung available ka, gagamitin ka ng Panginoon. Nakakatuwa kasi masasaksihan mo kung paano nag-work yung power ni Lord sa iba't ibang klaseng tao. Kaya, yun, nagba-Bible study rin po kami sa Marikina. Sa Marikina naman po, ano po yun? Village. Pero praise God kasi kahit may mga kaya yung tao, nakapasok po kami sa mga bahay nila. May nagpapasok pa rin po sa amin kasi iba po yun eh. Mayayaman, may kaya. Yung iba, may mga aso, may mga ano. Pero praise God kasi si Lord pa rin yung nag-touch ang mga puso ng mga pamilya na nagpapapasok sa amin. And yan, salamat po sa Panginoon. Amen. Sige, mag-start na po tayo. So, meron po ba sa inyo na minsan dumarating sa punto ng buhay niya na nangangamba kayo kung ligtas po ba kayo? Meron po ba? Meron po ba dito na pag nakagawa ka ng kasalanan na Lord, ano to, bigat ng ginagawa ko? Oo, dumating talaga. Dumarating may pagkakataon po talaga dumarating yun sa atin na once na nakagawa tayo ng kasalanan, napupol tayo, yun. Kasi dito, ang kasiguruhan ng kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating nagbabagong damdamin o sariling gawa, kundi sa hindi mag-iba na pangako at tapat na presensya ng Diyos. Sabi nga ni Chairman na hindi mo kailangan maging 100%, hindi mo kailangan maging perfecto para sumunod sa Panginoon. Kailangan mo lang surrender yung buong buhay mo. And ngayon, ilang years na po hanggang ngayon yung Hanggang 1987 ako tumagay sa lobby. Hanggang ngayon. Praise God. So, yun, hindi po siya, process po siya. Hindi porket tumanggap tayo sa Panginoon, ibig sabihin ay hindi na tayo mapupol sa kasalanan. Kami naman, mga nag-share ng salita, hindi ibig sabihin na perfecto na po kami. Lahat po tayo habang nandito po sa lupa, magkakaroon ng kasalanan, may struggle. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya. Pero as nagpapaalala, pag di masyado, meron tayong maliga. Maliga. Parang meron siyang maliga dyan. Yeah, yung ganun po, yung condemnation, Oo, yeah. si Satan yung nagbubulong nun. Di mo kayang magbago. Huwag ka nang lumapit sa Diyos. Paulit-ulit kang gumagawa ng kasalanan. Pag may mga ganong bulong na sa inyo na napipil nyo, ay, hindi ako worthy, hindi ako karapat-dapat. Si Satan po yun. Pero yung conviction na sinasabi, conviction, condemnation, iba yung conviction eh. Yung conviction naman po yung magsasabi sa atin na, anak, mali ang ginagawa mo. Balik ka. Yung magpapahumble sa atin na, Lord, ako nga, no? Wala rin akong mapupuntahan eh. Sa'yo lang eh. Amen. So, gusto ko lang basahin sa inyo po yung First John 5:11 to 13. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak, si Jesus Christ. Ang kinaroroonan ng anak ay mayroong buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay. Isinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na mananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan.
Sabi nga ni chairman na nakilala niya ang Panginoon, pero hindi sapat yun. Kahit si Satan, kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos. Pero hindi nagtitiwala. Iba yung naniniwala sa nagtitiwala. So, madaling papasukan ng duda ang ating isipan kapag nakatutok tayo sa ating mga sariling pagkakamali at kahinaan. Sa mga araw na pakiramdam natin ay mabuti tayong tao, komportable tayo na di ako nakagawa ng kasalanan, okay ako. Tapos once na, halimbawa ako po, guilty po ako dito, yung kakasimba ko lang, mas mayayaya ako ng mga kaibigan ko, yun tayo. Kakasimba ko lang, pero napupul pa rin po ako. And yan. Ay, kailangan hindi tayo magpa-komportable kasi minsan umaatake si Satan pag komportable tayo na minsan pag galing panalo, pag may digmaan, mga war, panalo yon, tapos nagpapahinga yung mga sundalo. Doon napupul sila doon umaatake si Satan pag pagod tayo, nagpapahinga. Ngunit sa mga araw na tayo ay nagkakamali, nag-aalinlangan tayo kung sapat ba tayo. Ngunit ang tunay na kasiguruhan ay hindi nakabatay sa ating sariling kakayahan. Ito ay nakatali sa kung sino ang Diyos at sa natapos ng gawa ni Kristo sa krus. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa krus, "It is finished." Tapos na. Lahat ng kasalanan mo, pinagbayaran ko na. Once natanggapin natin sa buhay natin si Jesus Christ, na siya ang Diyos at sarili nating tagapagligtas. Kasalanan natin sa past, kasalanan natin sa present, kasalanan natin sa future. Well, wala tayong pwedeng gawin para mapunta sa heaven. Regalo ng Diyos sa atin yun. Hindi natin kailangan pagtrabahuhan. Hindi tayo mapupunta sa langit sa pagiging mabuting tao. Yung pagiging mabuting tao, bunga na lang yun na tinanggap natin si Jesus Christ. Ito ay isang pangako, hindi hula. Malino na ang sinabi ni Juan, upang inyong malaman na kayo ay merong buhay na walang hanggan. Hindi nais ng Diyos na mabuhay ka sa palaging pag-aalinlangan. Ang iyong kaligtasan ay tinitiyak ng natapos na gawa ni Kristo, hindi ng inyong perpektong pamumuhay araw-araw. Hindi, yung salvation natin, hindi sa faithfulness natin sa Lord, kundi yung faithfulness ng Lord sa buhay natin. Kahit ganong kasama natin, kahit tayo na lang nag-iisa sa mundo ang makasalanan, bababa ang Panginoon para kunin tayo, para iligtas tayo. Iniwan niya yung 99 na tupa para hanapin yung isa. Kung feeling mo na minsan wala ka ng pag-asa sa buhay, balik lang tayo sa Diyos, balik na tayo sa Panginoon. Alalahanin natin yung ginawa niya ng Diyos sa krus. Kasi tayo, hindi natin kaya iligtas yung sarili natin. Amen. Ang Panginoon na makakapagligtas natin. Hawak ng kanyang kamay ang ating buhay. Sinabi ni Jesus sa 1:10-28, "Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa paghawak niya sa atin, hindi sa ating paghawak sa Kanya." Matindi yung hawak sa atin ng Panginoon. At ang kwento ko lang po pala yung kung ba't ako tatalo ng ibang religion. Yung ex-girlfriend ko po kasi siya yung nagdala sa akin sa CCF po sa Maine. Sobrang kulit ko nga po. Kumbaga 3 years na po kami, hindi ako nagbabago. Meron akong circle na mga friend, mga tropa, mga pinsan na hindi ko maiwan-iwan na tuwing Monday to Friday, sila yung kasama ko. Hindi ako, Sabado-Linggo lang po ako Christian. Double life, kumbaga pag tinawag sa buhay ng Kristiyano, dalawa. So, ang nangyari, napuno sa akin yung girlfriend ko. Kakasal na po ako nun eh. Iniwan niya po ako. Nangyari sa akin, nag-depress po ako. Tapos nakikita ako po sa church, ang sakit ko.
Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi na ako tatalo ng church eh. Religion na po. Parang gusto, nang ibabaw sa akin yung galit. Gusto ko po, alam ko magagalit yung ex-girlfriend ko pag ginawa ko. Pero napakabuti ng Panginoon na hindi niya inalaw yon. And sabi ko sa Lord, Lord, ayoko na tumakbo kasi kung saan ako pumunta, hinahabol mo ako eh. Tinarap ko po yung consequence na ginawa ko. And yun, salamat sa Panginoon dahil sinamahan niya ako. Kasi minsan, sa buhay natin, na feeling natin okay lahat, pero gagawa ang Diyos ng isang bagay na para bumalik tayo sa Kanya. Kaya yung ginawa sa akin. Minsan, sakit, nakanda yung bibigyan tayo. Di naman si Lord magbibigay ng sakit, pero minsan ginagamit niya yung para tumawag tayo sa Kanya. Papaalala siya. Napaalalahanan tayo na balik ka sa akin. Minsan pamilya, minsan problema, na wala ka tayong pwedeng takbuhan kundi ang Diyos lang. Amen. Magtiwala sa kanyang presensya kapag sumasagi ang duda, ilihis ang tingin sa sariling kakayahan, at ituon ito sa kanyang pagiging tapat. Ang kaligtasan ay isang regalong tinanggap sa pamamagitan ng biyaya at iniingatan ng kanyang kapangyarihan. Yan, minsan ginagamit ni Satan yung mga past natin para hindi tayo makausan. Minsan nire-remind tayo eh, hindi, ganito nga yung ginawa mo dun eh. Hindi, nag-iossi ka nga. Nagmamariwana ka. Minsan ginagamit ni Satan yon, inaano sa isip natin na para hindi tayo umabante. Manatili tayo kung sa pwesto natin. Kaya sabi ni Pablo doon na take your thoughts captive na ano yung pati pag-iisip natin, bantayan natin kasi ginagamit ni Satan yung past natin para di tayo mabante. Pero alalahanin lang natin yung pangako ng Panginoon na yung pag nagdududa tayo, ilihis lang ang tingin sa sariling kakayahan at ituon sa Kanya. And yun, kung sino man po sa inyo yung nagdududa sa kanyang kaligtasan, mag-pray lang tayo na, Lord, tulungan mo ako, Lord, na minsan sumasali sa isip ko. Kailangan din natin maging honest po eh. Maging honest sa prayer natin na, Lord, hindi ko kaya eh. Ngayon na ako, Lord, kung wala ako dito ngayon. And yun, tapat ang Diyos sa pangako niya. Maraming tao, pag nangako, napupudol, politiko, di ba? Pero ang Diyos, siya nangako, tapat. Lahat ng pangako niya sa Ten Commandments, natupad ng mga commandment. Kaya walang yun lang, Pastor. Yan, no? So, puri na ang Panginoon, no? Sa kanya pong Che, baka mayroon kang dadagdag. Basta tayo, basta magtiwala sa Panginoon. Amen. Buhay natin, sandali na tayo dito. Amen. Kaya bigyan natin ng alagay. Yung binigay niya buhay, pinairan niya sa atin. Alam mo yung kasamaan namin dyan, no? Nakahiga na siya ngayon sa... Namatay na. Ngayon na siya. May kila po. Eh kung lagi ko niyayal, matend siya doon. Matend na siya doon. Matend na siya. Matend na siya dito. Eh pag wendang. O dinala, wendang siya ngayon. Eh kung talagang sabi ko, ako din man ako perfecto ka sabi yan. Dapat talaga, isuko mo sa Diyos. Lagi ko siyang sinishare, sabi ko, kung matend ka ng gawain. Hanggang nagtatalo siya. Hindi, sabi ko siya may gawain. Dapat hindi mangyayari sa kanya yan. Kung hindi niya ginawa yung pawendang-wendang. Ano po kayo straight ng na. Ano po kayo ng madali? Eh, kasi yung asawa niya last 2 years ago namatay ang asawa niya, parang nalaano siya, pero stress siya. Pero sabi ko, masakit naman talaga kay Tina, di ba? Naintindihan ko siya. Pero sa sarili hindi mo kayang dalhin yun eh. Pero kung lumapit ka sa Panginoon, may gagawin ng Diyos eh. Kasi ako ang dami kong pinagdaanan sa edad kong ganito. Hindi kami aantong ng ganito kung hindi kami sinuko namin sa Diyos ang buhay namin. Talagang sa Kanya namin sinasangguni lahat ng bagay. Dapat ganun ang gagawin ng isang tao kasi
Walang perfecto dito sa mundo nito. Maraming bagay na maraming pagsubok. Maraming ang pagdadaanan, pero isa ano mangyari siya, sabi nga ng Panginoon, ikaw ang gumagawa ng ano ng sarili mo. Kung hanapin mo ang kariya ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya at lagi ka manalangin, tumawag sa Kanya, hindi mangyayari yan eh. Kaya tayo mismo gumagawa ng kapaano natin sa sarili. Di ba po? Sana kung tayo lahat na yung talagang iniyaya ko na siya. Nakailang balik na nga siya dun eh. Sa CCF na pang Monday. Sabi ko, siguro may Panginoon na nakakalap. At least, nadala ko siya doon. Hindi ako nagkulang sa kanya. Naman po na, and po, yung relasyon natin sa Diyos, di siya nawawala pag nagkaroon tayo ng kasalanan. Parang ama at anak. Pag nagkasala yung anak sa pamilya, di naman mawawala yung pagiging ama eh. Mawawala lang yung fellowship, yung joy, yung pagsasama niya. Pero yung relasyon nyo as anak tsaka nandun pa rin. Kaya kailangan natin bumalik lang sa Panginoon. Tsaka yung kamatayan, no, wala pong pinipili yan. Naglilingkod ka man o hindi, talagang aalis tayo rito. Pero ang pangako sa atin ng Diyos ay kapag umalis tayo rito sa mundo nito, meron tayong buhay na walang hanggan. Magandang mansyon, no? Ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sabagat sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kundi sa gayon, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag ipaganda ko na matitirhan, ako ibabalik at isasama ko sa aking kinaroonan. So, doon, ipinakikita sa atin ng Biblia na hindi talaga tayo mananatili po rito. Meron po talaga tayong tahanan sa langit. Kaya sabi Pastor, di ba, talaga, kung ikaw sa sarili mo, kung talaga meron kang, ano mga Panginoon sa buhay mo, dumating man yung pagsubok, meron kang tinakatapitin. Meron kang inalapitan eh. Siya rin magagawin. O tama yung sinabi niyo na, diba sabi ko, wala tayong rito, parang forever. yes. Diba? Pero kailangan talaga siya hanapin mo. Amen. Dumating man yung pagsunod, dumating yung lahat tayo darating, pupunta rin, magbabalik tayo sa kanya. Pangako niya yun eh. Lahat ng pangako niya, walang bintis eh. Nangyari. Kaya tayo lahat na meron tayong tinatawagan. Yung nga sabi ko sa'yo, natutulog ako eh. Parang naman, ikot ako, pero tinawag ako, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, tulungan mo ko. In Jesus' name, nagising po ako. Kasi meron tayong Diyos eh. Kasi kung ikaw iwalay, tatawagin mo. Kaya kailangan, impact ka sa Kanya. Isa talaga meron tayong pagkukulang, meron tayong pero mas better, impact ka sa Kanya. Tsaka, hindi tayo natatakot doon. Hindi. Mamatay man tayo o mabuhay, hindi tayo natatakot. Kasi alam mo bakit? Alam natin kung saan tayo pupunta eh. Hindi tayo pupunta sa impyerno. Pupunta tayo sa langit. Pagtagumpayan natin ito. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, dapat patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Bigyan tayo ng tayong panahon. Ang bawa, dito isang oras lang naman, ay malaking bagay po yun para sa Diyos. Dahil ang isang oras sa Kanya ay sabi ng Biblia, kung anong pagkaisahan niyo rito sa lupa ay pagkakaisahan sa langit. Kung ano yung pagkakawalan niyo rito sa lupa ay pagkakawalan sa langit. Yung pagkaisahan natin sa loob ng isang oras ay magpupuri tayo, magsasamba tayo sa Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, 2 o 3, nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Ibig sabihin, tinatanggap ng Diyos ang ating mga ginagawa kahit sa loob ng isang oras. No? So, purihin ng Panginoon, salamat sa salita ng Diyos na ating mga pakinggan. Hindi po nawawala sa atin ang kaligtasan. Basta patuloy lang po tayong maglilingkod po sa Panginoon. Purihin po natin ang Diyos, ikaw ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Kagalangan ang bublihan. Dumating man ako lumiman, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Minsan pa ikaw ang kalakasan, ikaw ang
malayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulubog kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang laman, ikaw ang Diyos, kaganahan ko. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa kanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang laman, ikaw ang Diyos, kaganahan ko. Ikaw ang laman, ikaw ang Diyos, kaganahan ko. Ako, si Nanay Anday sa pangpanalangin. Panginoon Diyos, kapangyarihan sa lahat. Yes. Salamat po sa hapon ito na muli po na dinig namin ang iyong mga salita. Yes, Salamat po Lord na pinagkaloob po sa amin ng pagkakataon na ito na nagtipon-tipon kami para masaksihan ang mga marinig ang mga salita mo Diyos. At ito ay magsisilbing gabay sa buhay namin na huwag kaming maligaw ng landas at hindi kami patutuksok ng anuman na magkasala muli. Although na hindi naman po kami perfecto, pero nandiyan ka lagi na tatapik sa amin para palalahanan kami. Naandyan ka lagi sa amin at ikaw lang ang dapat namin sambahin. Yes, Lord. Lord God, sa amin pansamantalang pag-iwalay, Yes. samahan mo ang bawat isa sa amin po, Panginoon. Sa paglabas ng building na ito, Lord God, gabay mo ang bawat isa at makakarating sa kanilang taong na nasa iyo. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po. Maraming salamat. Tapos ang pang aking Bible study. Si kapatid sabi ko kasi, hindi mo na kayo